mahiwagang sapatos. Sa gilid ng sinaunang kagubatan, nakatira ang isang batang babae na nangangalang Ann na puno ng pagkamausisa. Bagamat hindi siya mayaman, pinahahalagahan niya ang lahat ng mayroon siya. Ngunit hindi palaging madali ang buhay. Oh, tingnan mo! Si Ann at ang kanyang maliit na alalay. Suot mo pa rin ang mga damit mula sa ukay-ukay? Siguro, may koleksyon ka ng mga sinaunang basahan ngayon. Oo nga, ano? Hinukay mo bang mga yan sa atik o kung saan man? Sa totoo lang, ngayon na binanggit mo, kailangan ko nang bisitahin ang atik. Magugulat ka sa kayamanang makikita mo doon. Parang isang antigong lugar ng kayamanan. Salamat, paalam! Ann, pinagtatawanan ka nila. Ulit! Hayaan mo sila, masyadong maikli ang buhay para intindihin ang masama nilang payo sa moda. Paano hindi ka naapektuhan? Naapektuhan din ako, pero hindi ko pinapansin ang mga bagay na nakakaabala. Hinahayaan ko na lang sila at pinaalala naman nila sa akin na linisin ang atik. Nakatira si Ann sa bahay na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Hindi ito isang mansyon, pero mahal na mahal ito ni Ann. Isang araw, habang abala siya sa kanyang mga pang-araw-araw na gawain, may nangyaring hindi inaasahan na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Aw! Anong kahon na ito? Saan galing ang kahon na to? Ah! Ow! Isinuong ni Ann ang mga sapatos nang hindi iniisip at narinig niya ang isang kalinsing. Sa init ng apoy, isang landas ang magliliwanag. Ang prinsesa ng apoy, siya ang una mong makikilala. Takot na itinapon ni Ann ang mga sapatos at tumakbo palabas ng atik. Ngunit hindi tumigil ang kalinsing. Sa init ng apoy, isang landas ang magliliwanag. Ang prinsesa ng apoy, siya ang una mong makikilala. Sa tubig ay lulubog ka, malalim at malinaw. Isang kaharian ng likido kung saan ang karunungan ay malapit. Pagkalipas ng ilang oras, umakyat si Ann sa atik upang imbestigahan ang mga misteryosong sapatos na kanyang natagpuan. Nakakita lamang siya ng mga larawan. Isang lalaki, apoy, malaking bato sa ilalim ng tubig. Hindi maintindihan ni Ann ang kahit anong bagay. May nangangailangan ng tulong. Kailangan kong tumulong. Sa sandaling nagdesisyon si Ann na tumulong, busa na gumalaw ang mga sapatos. At dinala siya upang hanapin ang lalaking nakakulong sa apoy. Matapos ang mahabang paglalakbay sa mga bundok, sa wakas ay nakarating si Ann sa isang napakalaking bulkan. Paano hindi mainit ang lupa na to? Siguro dahil sa mga sapatos. Wow! Tingnan mo tong lugar na to. Mga ilog ng lava, mga balong apoy sa langit. Para akong nasa isang laro. Tulong! May tao ba dyan? Ako'y nakakulong. Ang mga apoy ay nasa paligid lahat. Huwag kang mag-alala. Andito na ako. Handa nang tumalon si Ann sa apoy. Ang kanyang determinasyon ang nagabay sa kanya sa makapal na labirintong apoy at sa gitna nito. Nakulong ako dito ng ilang linggo. Paano tayo makakalabas? May kutob ako na makakatulong ang mga sapatos. Kumapit ka sa akin. At kung paano nakatulong ang mga sapatos. Itinaas sila ng mga ito sa ere at dinala sila sa kaligtasan. Wow! Hindi masama para sa isang batang walang pananggas, apoy, ha? Hindi sapat ang pasasalamat ko. Ako ang prinsipe ng apoy. At ikaw si... Nalilito? Kung ikaw ang prinsipe ng apoy, bakit hindi mo kayang kontrolin ang mga apoy? Dahil sa kagubatan, nang magsimula ang mga tao sa pagputol ng mga puno, nawawala na ang kapangyarihan naming magkapatid. Hindi ito maintindihan ng mga tao.
Ang apoy at tubig ang nagbabalanse sa ating planeta kasama ang tulong ng mga puno. Kung patuloy ang pagputol, tapos na ang lahat. Sandali. Tubig? Oo, ang kapatid ko, ang prinsesa ng tubig at ako, ay nawawalan na ng kapangyarihan mula nang saktan nila ang kagubatan. Iyon ang kabilang kalahati ng aking panaginip. Ipinaliwanag ni Anne ang kanyang panaginip sa prinsipe ng apoy. Hindi, ibig sabihin, may problema rin ang kapatid ko. Kailangan na nating umalis ngayon. Walang oras na sinayang, pinangunahan ng prinsipe ng apoy si Anne patungo sa kaharian sa ilalim ng tubig. Hindi ako makakasama doon, pero eto, kunin mo ang batong ito. Wow! Natutuwa ako? Ito'y isang hiyas ng apoy. Makakatulong ito sa'yo. Uy! Ay, ang lamig ng tubig na to. Panahon na para painitin ito. Ha? Mas mabuti. Sandali, ano yun? Ito na ang mga bato na nakita ko sa panaginip ko. May tao ba dyan? Tulungan niyo ako. Nakulong ako sa ilalim ng mga bato. Lumangoy si Anne patungo sa mga bato at sinubukang igalaw ang mga ito. Nag-isip si Anne ng sandali at tiningnan ang batong nakausuong sa kanyang daliri. Hinawakan niya ito ng mahigpit at hinaplos ang mga bato. Napainit ang tubig sa paligid ng mga bato at unti-unting inangat ang mga ito. Napalaya ang prinsesa. Kapatid, hindi ko kayang itaas ang mga bato. Hindi rin nakatulong ang hiyas ng tubig. Pakiramdam ko'y walang-wala ako. Malalampasan din natin ito, kapatid. Anne, hindi sapat ang pasasalamat namin. Bumalik ka sa punong nagtataglay ng korona. 3 bato na noon ay nawawala ang magpapabagal dito. Papagalin ng ano? Anong nangyari? May kutob ako na kailangan nating lahat pumunta sa kagubatan. Sasamahan niyo ba ako? Pagdating nila sa kagubatan, ito ay tuyo at walang buhay. Ang mga dahon ay kumakalansing sa ilalim ng kanyang mga paa habang papalipit si Anne sa punong iyon. Ang kagubatan. Wala na. Mga tuyong dahon na lang ito ngayon. Inalis ni Anne ang kanyang mga sapatos at naglakad ng nakayapak sa mga tuyong dahon. Habang ginagawa ito, nagsimulang gumalaw ang kagubatan. Ang kagubatan ay nabuhay. Umiikot sa paligid ni Anne, itinaas siya sa ere at binago siya. Sa kanyang leeg, isang pangatlong bato ang nabuo. Ang bato ng lupa. Ikaw ang ikatlong elemento. Ikaw ang prinsesa ng mga kagubatan. Nahanap ko na ang matagal kong nawawalang kapatid. Mga magagaling kong kapatid. Ang mundo'y ligtas na. Hindi pa. Inang spirito, hinahanap ka namin. Kinakailangan naming maunawaan. Alam ko, Iha, pero kailangan ko munang hanapin si Anne. Kailangan magsama-sama kayong lahat. Kaya niregaluhan mo ako ng mahiwagang sapatos. At kailangan naming mahanap ang lugar na ito ng magkasama upang mahanap ang korona. Kinuha ng inang espiritu ang korona mula sa puno. At habang inilagay nila ang kanilang mga bato sa korona, ang kagubatan ay namulaklak at muling nabuhay. Naiintindihan ko na. Ang pagsasama-sama natin ay maaring makakapagbagal ng proseso ng pagkabulok ng mundo. Ngunit kailangan maunawaan ng mga taong kahalagahan ng mga puno. Sumang-ayon ang tatlo at nagpa siya na ipakalat ang mensahe. May alam akong isang paraan para gawin ito. Nasaan ang kaibigan mo? Iniwan ka mag-isa? Oo, iniwan ka niyang mag-isa, hindi ba? Iyon mismo ang sinabi ko. Napag-usapan na natin ito. Kailangan mo magsabi ng bagay na kakaiba. Ha? Paano kung iba ang sasabihin ko? Makinig kayong mga joker. Tigilan niyo na ang pambubuli sa kaibigan ko ngayon din.
Hindi ko talaga ginusto mga pinangiba, kundi siya. Pasensya na. Huwag niyo kaming parusahan. Isa ka bang mangkukulam mo ano? Oo, ano man. Pwede kitang patawarin pero may isang kondisyon. Hoy! Magtatanim ka na naman ba ng isa pa? Oo, ikaw? Hindi mo ako pwedeng gayahin. Siguro, ginaya mo na ako ng maaga. Ano? Ililigtas niyo ang gubat para sa akin, hindi ba?